What is up mga ka-bike bro? Good day sa inyong lahat. For today's video, quick unboxing and review lang tayo ng bago nating carbon drop bar from OG Evkin. Ang model nga pala ng drop bar na ito ay ang HB010. Nabili ko nga pala to sa official store ng OG Evkin sa Shopee. But before we start, if you're new to our channel, please don't forget to hit like and subscribe. And hit nyo na din yung notification bell for our future uploads. So ayan nga mga ka-bike bros, nung dumating sa atin tong package ng drop bar from OG Evkin. Nakalagay naman siya sa gantong box. So yung box niya may nakalagay naman yung pinaka brand name nila, yung OG Evkin. Yan. Pati yung yung ginamit nilang tape, may brand name din nila na OG Evkin. So yan, ganyan lang kasimple yung packaging nila nung pinadala nila itong drop bar na to sa atin. Then sa loob naman, pag open nyo ng box, ito guys, na-open ko na to kasi syempre, upon receiving yung parcel, kailangan i-check natin yung integrity nung package sa loob. So ito, pagbukas nyo, ganyan lang, no? Nakalagay lang dyan sa loob yung drop bar, ito yung pinaka-drop bar. So wala siyang mga filler, mga jari or what, ganyan lang. Then yung pinaka-drop bar, nakabalot siya nitong parang maliit na styro. Ganyan. Ganyan ang itsura ng packaging nung dumating sa atin. Tanggalin natin tong styro na to. Then after nyo matanggal yung styro, yung pinaka styro, meron pa siyang plastic cover. Yan, yung pinaka drop bar may plastic cover pa siya. Then yan. So ganyan lang kasimple yung packaging nila nung dumating to sa atin. Then sa loob naman ng box, may naka-include na warranty card. Yan, may kita nyo. So, yan yung warranty card. So, basahin natin yan mamaya. So, included yan dito sa loob ng box. So, yan nga guys, no, na-unbox na natin itong drop bar from OG Evkin. Model name, HB010. So, yan, kung may kita nyo, hawak na natin siya at napansin ko kagad na napakagaan nitong carbon drop bar na to. At napaka-compact niya. Agad yung napansin ko sa kanya at napakagaan. Napakagaan niya guys, sobrang gaan. So, good siya for road bike at saka kahit gravel, pwede mo din siyang gamitin. As per manufacturer, mga ka-bike bros, itong drop bar na to ay gawa sa Toray T1000 carbon. So, mas matibay siya kaysa dun sa T800 na carbon. So, yan na yung usually na mga ginagamit na carbon material, no, sa mga bagong carbon na bike parts ngayon, yung T1000 Toray carbon. Yan yung pinaka-material na ginamit dito as per manufacturer. Then, yung drop bar na to guys, yung finish niya, matte. Then, UD finish na din siya. Unidirectional yung pagka-carbon niya. So, kaya may kita nyo na sobrang smooth at premium niya tignan. Ang ganda ng pagka-matte black niya. Then, meron tong 4 sizes mga ka-bike bros. Itong hawak ko ngayon, ito yung 400mm na drop bar nila. Meron din tong 420, 440, hanggang 460. So, ayan yung mga sizes o yung mga haba ng mga drop bar nitong OG Evkin HB010 na to. So, pwede kayong mamili. Depende, no, kung ano yung pinaka-fit sa inyong haba ng drop bar. Then, napansin ko dito mga ka-bike bros, ergonomic yung design nitong drop bar na to. So, may kita nyo. Yan. May mga indention siya. Hindi siya tubular lang na, na shape. Yan, may kita nyo. So, dyan magre-rest yung palm nyo pa nag-rides kayo. Kaya, sa tingin ko maganda to for long rides, endurance ride, yan. May kita nyo yan, no? Ergonomic yung pagkaka-design sa kanya. Napansin ko din mga ka-bike bros, meron siyang non-slip coating. Yan, ikita nyo sa part niyan, dito matte, then dito parang may clear coat. Then, rough yan guys, no? Para siyang liha. So, dyan magka-clamp yung STI natin. So, para maiwasan yung pagdulas niya at pagluwag. So, yan, may kita nyo. May non-slip siya dito na na texture. Yan, para hindi dudulas yung inyong mga STI. Then, same din dito sa bandang gitna. Yan, dito sa bandang gitna, sa kabitan ng stem. Yan, may non-slip texture din dito. Para siyang liha, magaspang siya. So, yan. Then, same dito, sa kabilang side. Meron siyang non-slip texture. Tapos, ang ganda din ng pagkakadesign niya, guys, no? Stealth. Napaka-minimal lang, no? Hindi siya sobrang laki ng brand name na nilagay nila dyan. Yan, OG Evkin. Makapansin nyo dyan, no? Mahirap nga siyang makita, actually. Kasi may pagka-stealth yung pagkakadesign nila dito sa drop bar na to.
Then same dito sa part na to, sa dulo ng drops. Yan, meron din siya diyang branding, logo at brand name. So usually ito hindi naman to nakikita kasi nababalot to ng bar tape. Tapos ito naman yung thickness niya. May kita nyo yung thickness ng carbon. So hindi naman siya ganun kanipis. Yan. Then round na round naman yung pagkakagawa sa kanya. Wala namang imperfections or rough edges. So yan, napaka-smooth naman. Kahit hanggang sa loob, napaka-smooth naman ang pagkakagawa sa kanya. Usually kasi yung ibang mas cheaper na carbon parts, rough yung mga dito sa part na to. Minsan may mga ano pa, imperfections. Pero ito, yan, makita nyo, napaka-smooth. Then pagdating naman sa geometry guys, na itong drop bar, itong pinaka-drops niya, 117mm yung drops niya. So, hindi ganun kalayo yung drops niya, no, from dito sa pinaka-grip niya. 117mm lang, so napaka-compact talaga niya. Then yung pinaka-reach naman niya dito, nung reach ng STI, 71mm lang. Napaka-compact niya guys, no? Hindi siya sobrang layo. Mas relax yung position nyo dahil yung reach niya 71mm compared sa ibang drop bar na umaabot ng 100 to 110mm yung reach niya. So talagang medyo magiging aero yung position mo. Pero dito sa drop bar na to, 71mm lang yung reach niya. So napaka-ikli lang nun guys. Zero swift siya. Swift yung parang buka. Usually ginagamit sa mga gravel bike. Ito zero swift. So hindi siya flared. Compact lang talaga siya. So yan, kung makikita nyo, wala siyang flare. Yan, compact lang talaga yung design niya. Then remind ko lang kayo mga ka-bike bros na pag nagkakabit kayo ng carbon bike parts, napaka-importante ng proper torquing. So dito naman sa OJ Evkin na carbon drop bar, ang required torque para dito sa STI o yung brake lever ay 10 Newton meter. So nothing more, nothing less, kailangan sakto talaga na 10 Newton meter. Then dito naman sa clamping ng stem is 6 Newton meter per bolt. So napakahalaga ng proper torquing mga ka-bike bros, lalo sa mga carbon bike parts. So dapat talaga sundin nyo yung proper torque para maiwasan nyo yung aksidente at pagka-damage ng carbon material. So yan mga ka-bike bros. So yan yung mga required torque para dito sa OJ Evkin carbon drop bar. So yan mga ka-bike bros, hindi matatapos tong review natin nang hindi natin nalalaman kung gaano ba kagaan itong drop bar from OJ Evkin model HB010. At ngayon malalaman na natin kung gaano siya kagaan. So yan, 0 yan guys, 0 grams. So ilalagay na natin siya. 400mm itong drop bar na to. Okay, so steady. So 181 grams yung first try natin. Pangalawa, ulitin natin, tingnan natin kung consistent. So yun guys, so yan talaga yung final weight niya, 181 grams. So ganun kagaan itong drop bar na to from OJ Evkin. I-compare nyo siya sa mga aluminum drop bar. Usually ang mga aluminum drop bar nagre-range siya ng 290 grams to 320 grams. Or minsan 340 grams pa umaabot. Pero yan, kung titignan nyo itong carbon na to, 181 grams lang siya. And oo nga pala guys, no, meron nga pala siyang inclusion na warranty card. So yan, as per warranty card, normal wear and tears, hindi nila yan papalitan. Incorrect installation, syempre yung proper torque. Kailangan kasi pag carbon products, properly torque yan. So pag nagkaroon ng issue sa torque, hindi din nila papalitan yan. So yan, incidental damage pag nasemplang kayo, syempre part yun ng user, no? Hindi din nila papalitan yan. So etc. etc. Then dito naman sa refund and exchanges, so bago nila palitan yung carbon products, i-inspect pa daw nila yan. So mag-undergo siya ng inspection bago nila palitan. Tapos kung na-damage din yung product during transportation or shipment, so yan, within 3 days, no, kailangan ma-report ko siya kaagad para ma-aware agad sila at para mapalitan nila yung products. Isa sa downside dito, kung sakaling magpapa-refund kayo or exchange ng carbon products nila, kayo yung kikare off nung gastos, no? Kayo yung gagastos ng shipment papunta doon tsaka pabalik. So napaka-hassle din nun guys, no? So hindi siya babayaran ng mismong company. So yun yung downside doon. At nilagay nga din nila dito yung pinaka-official email address nila
So yan, info at ogevkinbike.com. So yun yung pinaka-official email nila. So kung nagka-problem yung inyong carbon products, directly dyan kayo mag-i-email. So magkano nga ba yung bili natin dito sa ating carbon drop bar from OG Evkin? So ang bili nga pala natin dito from Shopee ay 2,027 pesos. So syempre add kayo ng 50 pesos or 40 pesos for the shipping fee. So yan mga ka-bike bros, yan magtatapos yung review at unboxing natin dito sa OG Evkin HB010 carbon drop bar. Yan, napaka-compact, napakagaan, at kung may plano kayong mag-upgrade at magpagaan ng bike, so pwede nyo itong itry, no? Compared sa ibang carbon drop bar sa Shopee or Lazada, mas premium to at medyo mas pricey siya. So malalaman pa natin yung ano nito, performance nito pag na-install na natin. So gagawa rin tayo ng update once installed na tong carbon drop bar na to sa road bike na binubuo natin. So pa-follow up tayo ng video dyan. So as of now, yan, unboxing and review lang tayo. So maraming salamat sa panonood mga ka-bike bros. At kung nakatulong sa inyo ang video na to, please don't forget to hit like and subscribe. And see you on our next vlog.